Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. May kumatok bigla sa pinto at may nagsabi, "Room service, pakibuksan po ang pinto." Nagulat si Anmenglan. Isinuot niya agad ang kanyang robe at sinabi, "Sandali lang." Naisip ni Wuchen sa sarili, paano magkakaroon ulit ng room service, kakaalis lang ng waiter na naghatid ng almusal. Biglang sinabi ni Wuchen kay Anmenglan, "Miss Ann, huwag mong buksan ang pinto. Isang paparazzi yan." Ngunit biglang binuksan ni Anmenglan ang pinto. Isang paparazzi ang kumuha ng litrato sa kanya mula sa may pintuan. Mabilis na kinuha ni Wuchen ang kanyang cellphone at kumuha rin ng mga litrato. Isinara ni Anmenglan ang pinto at nagsabi, "Naloko ako. Paparazzi nga iyon." Nagsalita siya sa sarili, "Kagabi, hinubad ko ang mga damit ko habang kasama si Wuchen. Kung makita ni Miss Lee ang balita ang pustahan namin baka magkaroon ng malaking gulo." Sinabi ni Wuchen, "Kumain na muna tayo ng almusal bago ito lumamig. Huwag kang mag-alala sa paparazzi. Ako na ang bahala." Tumawag siya kay Liruotay at sinabi, "Liruotay, kakapadala ko lang sa iyo ng litrato ng taong umalis mula sa Genhua Hotel pero siguradong nasa Donghai pa. Pakihuli mo siya para sa akin." Sumagot si Liruotay, "Maliit na bagay, bayaw." Habang nakayuko si Anmenglan at nag-aalala, sinabi ni Wuchen, "Huwag kang mag-alala. Hindi siya makakalabas ng Donghai. Kaya pwede na ba tayong kumain?" Sabi ni Anmenglan, "Salamat, Mr. Wu." Sumagot si Wuchen, "Hindi lang ito tungkol sa iyo. Ayokong mapasama rin sa mga headlines." Pagkalipas ng 1 oras, tumawag si Liruotay at sinabi, "Bayaw, nahuli ko na siya." "Kaso Tinanong ni Wuchen, "Kaso ano?" Inapakan ni Liruotay ang lalaki at sinabi, "May pinapadala siya gamit ang laptop at naipadala na." Kinuha ni Liruotay ang kanyang identification card. Nakalagay doon, "Wave Studio, Yang Heping." Sinabi ni Liruotay, "Yang Heping ang pangalan niya mula sa Wave Studio." "Bayaw, anong gagawin mo sa kanya?" Sabi ni Anmenglan, "Wave Studio, tapos na kami. Paano nila ako nasundan dito sa Donghai?" Naisip ni Wuchen sa sarili, Wave Studio pala to. Tapos ay naisip niya, ang Wave Studio ay itinatag sa Shanghai ni Peng Wei, ang itinuturing na #1 na paparazzi sa China. Marami na silang inilabas na eskandalo ng mga sikat na artista at may malaking impluensya sa industriya. Kaya tinatawag ding Master Peng si Peng Wei. Bilang miyembro ng Xinjiang Financial Group, nakatuon siya sa mga operasyon sa ibang bansa. Sa mga nagdaang taon, ang Huaxing Entertainment na lumawak sa China at lumalakas ang impluensya, at ang Hezong Media Group na isa ring higanteng kumpanya na sinusuportahan ng Wave Studio, ay naging pinakamahigpit na magkaribal sa industriya. Naniniwala akong sasamantalahin ng Wave Studio ang pagkakataong ito upang gumawa ng malaking hakbang. "Peng Wei, sayang at ako ang nakasalubong mo." Sa telepono, sinabi ni Peng Wei, "Hello, hello." "Sino to?" Sinabi ni Wuchen, "Kakatingin mo lang sa litrato ko, tapos nagtatanong ka kung sino ako." "Mr. Peng, kung buburahin mo ang litrato, pwede nating kalimutan ang nangyari. Pero kung hindi..." Sumagot si Peng Wei, "Tinatakot mo ba ako? Malaki ang impluensya ni Miss Ann, at mahusay siyang makitungo sa mga bagay-bagay." Sabi ni Wuchen, "Basta ayoko lang lumabas ang litrato ko sa media." Peng Wei, "Sino ka ba, gago?" "Wuchen, ang pangalan ko ay Wuchen. Nasabi ko na ang gusto kong sabihin. Nasa iyo na kung paano mo haharapin ito." Tumawa si Peng Wei, "Wuchen, hindi ko pa naririnig ang pangalang yan. Parang ang yabang naman, Kirsay." Naisip ni Anmenglan sa sarili, ang manakot ng paparazzi sa industriya ng entertainment ay isang malaking bawal pero bahala na, hindi naman si Mr. Wu bahagi ng industriya. Tinanong niya, "Mr. Wu, ikaw anong balak mong gawin?" Sabi ni Wuchen, "Wala lang." Naisip ni Anmenglan, sa loob lamang ng ilang minuto, pwedeng maging mainit na balita ang kahit anong chismis sa entertainment industry, tapos sasabihin niyang wala lang. Sinabi niya, "Mr. Wu, baka hindi mo gaanong naintindihan ang dalaw sa showbiz. Ganito na lang, maghahanap ako ng taong makikipag-ugnayan sa Wave Studio." Tinanong ni Wuchen, "Mababalik ba ang litrato?" Nanahimik si Anmenglan, halatang nagulat. Sabi ni Wuchen, "Miss Ann, wala kang kumpiyansa, ano? Pero ako, may kumpiyansa ako, kaya ako na ang bahala sa bagay na ito." Biglang may kumatok sa pinto, si Liruobing,
at nagtanong, Miss Anne, nandyan ba si Mr. Wu sa loob? Tumayo si Anne Menglan at naisip, si Miss Li Ruobing. Sa ganitong kritikal na oras, siya pa talaga ang dumating. Sinabi ni Li Ruobing, oh, nandito pala silang lahat, binuksan ni Wu Chen ang pinto. Pumasok si Li Ruobing at sinabi kay Anne Menglan, kirari ang mahal kong si Mr. Wu, ayos ba ang tulog mo dito kagabi? Sabi ni Wu Chen, sa tingin ko. Tinanong ni Li Ruobing, at ang kama? Malambot ba o hindi? Wu Chen, tama lang. Naisip ni Li Ruobing sa sarili, ibig sabihin, dito talaga natulog si Wu Chen. Sinabi ni Li Ruobing, kaya, Miss Anne, natulog ka ba kasama siya? Sumagot si Anne Menglan, ako nalasing ako kahapon, kaya hindi ko alam. Sagot ni Li Ruobing, ha? Anong ibig mong sabihin na hindi mo alam? Anne Menglan, kung hindi ko alam ibig sabihin, hindi ko talaga alam. Sabi ni Wu Chen, hindi lang naman itong kwarto ang nasa suite. Hindi ko siya katabi matulog dito. Ruobing, pumunta ka lang ba rito para magtanong ng mga ganyang walang kwentang bagay? Sagot ni Li Ruobing, paano naging walang kwenta yon? Para sa akin, hindi. Naisip ni Li Ruobing sa sarili, natulog nga ba si Mr. Wu sa ibang kwarto? Kahit na magulo ang relasyon niya sa mga babae, hindi siya mukhang taong nagsisinungaling tungkol sa ganyan. Ibig sabihin malinaw na. Sobrang halata ang reaksyon ni Anne Menglan. Liray, may nangyari kagabi. Kahit hindi sila natulog ng magkasama, siguradong may nangyaring kababalaghan. Tinanong ni Li Ruobing, kaya, Miss Anne, ako ba ang nanalo sa pustahan natin? Sagot ni Anne Menglan, hindi ka pa nananalo. Naisip ni Anne Menglan sa sarili, dahil wala namang totoong nangyari sa amin ni Mr. Wu, halik lang yon. Hindi ibig sabihin na in love na ako sa kanya. Nadala lang ako ng damdamin noong oras na yon. Naisip naman ni Li Ruobing sa sarili, habang nag-uusap kami, nawawala na yung dating kumpiyansa niya, mabuti yan. Kahit mahalaga ang pustahan, mas mahalaga ang ugali niya. Magaling makisama sa mga babae si Wu Chen, at sa totoo lang, wala akong pakialam kung isa pa ang madagdag sa kanila. Pero dahil huli siyang dumating, dapat alam niya kung saan ang lugar niya bilang isa sa mga kabit. Sapat na ang kakaibang ugali ni Wu Yurong. Sabi ni Li Ruobing, hindi pa pala ako panalo, ha? Sige, tuloy ang pustahan. Sabi ni Anne Menglan, ay nga pala, Miss Li, sakto ang dating mo. May isang bagay. Pagkatapos ipaliwanag ang nangyari sa paparazzi, sabi ni Anne Menglan, wala kaming ginawang masama ni Mr. Wu, pero sigurado akong gagawa ng kwento ng mga paparazzi. Miss Li, huwag mo nang seryosohin kung makita mo man sila, naisip niya, makapangyarihan ang pamilya Li sa China, at siguradong hindi maglalakas loob ang mga paparazzi na banggain sila. Kung matutulungan lang niya kami. Tanong ni Li Ruobing, dear, ano ba ang plano mo? Sabi ni Wu Chen, ayos lang. Ako na ang bahala. Sagot ni Li Ruobing, sige. Wala akong pakialam. Naisip ni Anne Menglan sa sarili, ano bang nangyayari talaga? Kung ang nobyo mo ay mahuling kasama ang ibang babae ng mga paparazzi, madadamay rin ang pangalan mo. Bakit parang wala lang sayo? Sabi ni Wu Chen, nag-post si Peng Wei sa Weibo, at medyo sumisikat na ang post niya ngayon. Ang nakasulat sa post, Agosto 2, ang headline ng taon. Ang demonyo, ang hari ng kasamaan. Ang mikropono ay para sa singer. Ang pulang puso ay simbolo ng pag-ibig o tsismis. Ang tapang ay para sa lalaki. Ang demonyo ay babae. Ang pulang bulaklak sa ulo ng demonyo ang pruweba. Lahat ng ito ay patungkol sa isang babaeng singer na tila demonyo, ibig sabihin, tsismis tungkol kay Anne Menglan. Sabi ni Anne Menglan, Agosto 2 may isang linggo pa. Sabi ni Li Ruobing, isang linggo. Mukhang magiging headline si Mr. Wu. Sabi ni Wu Chen, maliit na bagay lang yan. Sigurado akong tatawag si Peng Wei sa akin bago yon, kaya huwag kang mag-alala. Miss Anne, huwag mo nang isipin ang paparazzi. Since napagdesisyonan na ang album, bakit hindi na lang tayo magsimulang mag-record ng kanta ngayon? Sagot ni Anne Menglan, sige. Pero dito sa Donghai, kung gusto mong mag-record, kailangan nating pumunta sa bahay ni Miss Song Xuan. Sabi niya, ang recording studio niya ang may pinakamagandang kagamitan sa buong Donghai. Sabi ni Wu Chen, sige. Punta na lang tayo sa bahay ni Miss Song. Sabi ni Li Ruobing, dear, busy kayo dyan. Pupunta ako sa Jinfu para hanapin si Kinying. Samantala, sa isang video call, sinabi ni Peng Wei kay Zeng, Mr. Zeng, dati mong sinabi na basta't nasa Donghai, walang impormasyon na hindi mo kayang kunin. Ano ngayon?
Nakuha mo ba? Ano ba talaga ang background ng taong si Wu Chen? Sabi ni Zeng, Mr. Peng, kung may hindi pagkakaintindihan kayo ni Mr. Wu, mas mabuting linawin na agad. Huwag kang makipagbanggaan sa kanya. Naisip ni Peng Wei sa sarili, hindi ba't dati sinabi ni Mr. Zeng na tanging si Li Ruotay lang ang nirerespeto niya sa Donghai? Bakit ganito siya magsalita tungkol kay Wu Chen? Kailangan natin muling imbestigahan ang sitwasyon. Sabi ni Peng Wei, Mr. Zeng, hahaha, ano bang sinasabi mo? May kaunting hindi pagkakaunawaan lang kami ni Mr. Wu Chen. Takot din naman akong maka-offend ng tao, kaya mag-imbestiga muna ako Sabi ni Zeng, kung maliit lang ang hindi pagkakaintindihan, mag-sorry ka na lang. Ngayon sa Donghai, kahit si Mr. Li ay nagpipigil, dahil ang may pinakamalaking kapangyarihan ay ang bayaw niyang si Mr. Wu. Sabi ni Peng Wei, si Mr. Wu ba ang bayaw ni Li Ruotay? At si Li Ruobing ang nobya niya? Sagot ni Zeng, tama. Naisip niya, kung nobyo lang siya ni Li Ruobing, wala akong dapat ikatakot. Naisip ni Peng Wei sa sarili, may ebidensya ako na nilalandi niya ang ibang babae. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip niya. Siya dapat ang matakot. Magsusugo ako ng mga tao papuntang Donghai. Hintayin mo lang, Gelie. Alas 6 ng gabi, tumawag si Li Ruobing kay Wu Chen at sinabi, Dear, tapos ka na ba sa trabaho? Halos oras na para maghapunan. Wu Chen ay nagtanong, nasaan ka? Sumagot si Li Ruobing, sa Ladpin Restaurant. Sabi ni An Menglan, Mr. Wu, kumain ka na lang mag-isa. Huwag mo na kaming alalahanin. Gusto pa naming mag-record ni Miss Song ng kaunti pa. Sabi ni Wu Chen, sige. Ilang sandali ang lumipas, sa labas, sabi ni Zhuang Xiaodi, Mr. Wu. Nagtanong si Wu Chen, bakit hindi ka pumasok? Sumagot si Zhuang Xiaodi, pinapunta ako ni ate para sunduin ka dito. Habang tinitingnan ni Peng Wei ang litrato sa kanyang telepono, sinabi niya, ito ba si Li Ruobing? Iba ang dating niya kaysa sa mga sabi-sabi. Teka! Kung kaya ni Wu Chen makipaglandian kay An Menglan, hindi ba pwede rin sa ibang babae? Pwedeng hindi pa ito si Li Ruobing. Tiningnan niya ang file sa kanyang laptop tungkol kay Li Ruobing at sinabi, ito talaga si Li Ruobing. Talagang kung saan-saan nakikisawsaw si Wu Chen. Nakakatuwa ito. Tinanong niya ang kanyang photographer, tuloy mo lang ang kuha. Kahit pumasok pa siya sa private room, humanap ka ng paraan para makapag-video pa rin. Ilang sandali ang lumipas, sa apartment, sabi ni Wu Chen, ang saya naman dito, sabi ni Su Qinying, darling, sabi ni Mu Qianqian, gutom na ako, ate, dali at magluto ka na. Sabi ni Li Ruobing, sige na, bunso. Biglang tumawag ang security kay Li Ruobing at sinabi, Boss, may nahuli kaming 2 paparazzi na palihim sa labas ng bahay nyo. Sabi ni Li Ruobing, Yalan? Dagdag ni Wu Chen, hindi lang sila ang nahuli, mayroon din sa Laopin Restaurant, sabi ni Li Ruobing, yung mga nahuli sa restaurant, dalhin nyo sa akin. Ilang sandali ang lumipas, dinala ng mga gwardya ang 2 photographer. Sabi ni Wu Chen, mukhang oras na para tumawag siya sa akin. Nag-usisa si Li Ruobing, Dear, si Peng Wei ba ang nasa likod ng lahat ng ito? Umiti si Wu Chen at nagsabing, Yurnan, biglang tumawag si Peng Wei kay Wu Chen at nagsabi, Mr. Wu. Ang galing mo talaga. Sumagot si Wu Chen, ano ngayon? May problema ba? Sabi ni Peng Wei, sa palagay ko, kailangan natin mag-usap ng harapan. Sabi ni Wu Chen, ngayon? Hindi pwede. Malapit na kaming kumain. Bukas na lang natin pag-usapan. Okay, sigaw ni Peng Wei, ibaba mo na ang telepono, gigolong nakasabit lang sa hita ng mga babae. Bukas na nga. Tingnan natin kung paano ka pa makakawala. Sabi ni Li Ruobing, darling, gusto kong sumama sa'yo bukas. Sagot ni Wu Chen, hindi na kailangan, Ruobing, may maling akala ka. Hindi ko siya kailangan harapin. Sa totoo lang, kailangan ko ang talino ni Peng Wei, pati na ang tiyaga, pag-iingat, at tapang niya. Tinanong ni Li Ruobing, talaga bang kaya siyang kontrolin? Sagot ni Wu Chen, depende yan sa galing ng bawat isa sa inyo rito. Sabi ni Su Qinying, honey, anong gusto mong gawin ko? Sabi ni Mu Qianqian, pwede rin ba ako? Paano kami makakatulong? Sabi ni Li Ruobing, huwag na kayong paikot-ikot, sabihin nyo na lang. Sabi ni Wu Chen, Qinying Qianqian, Xiaodi, halika rito't halikan ako. Tinanong ni Li Ruobing, gile ako. Sabi ni Wu Chen, sa'yo ang pinakamahalagang parte. Kailangan mong kunan ng litrato habang hinahalikan nila ako.
Habang tahimik na kinukunan ng litrato ni Liruobing, naiinis niyang sinabi, "Sige nga, sabihin mo, anong kalokohan na naman to?" Lumapit si Wu Chen kay Liruobing at bulong niya sa tainga, "Hehe, sasabihin ko sa'yo." Sabi ni Liruobing, "Nakakainis ka talaga." Ile! Ilang sandali ang lumipas, sa Kinyuan Tea House, sabi ni Peng Wei, "Mr. Wu, palayain mo naman ang mga tao ko." Sabi ni Wu Chen, "Pwede, pero magpakita ka muna ng sinseridad, di ba? Halimbawa, cellphone, voice recorder, o ano paman." Ibinaba ni Peng Wei ang mga nakaprint na litrato ni Wu Chen kasama ang mga babae at sinabi, "Yehai. Mr. Wu, ayaw mo sigurong makita ni Miss Liruobing ang mga larawang to, no?" Sumagot si Wu Chen, "Ako at si An Menglan. Wala namang nangyari sa amin," sabi ni Wu Chen. Sabi ni Peng Wei, "Alam mong mahirap nang makalabas sa ganitong klaseng sitwasyon, di ba?" Nag-usisa si Wu Chen, "Anong klaseng sitwasyon ang tinutukoy mo?" Ipinakita ni Wu Chen kay Peng Wei ang litrato sa kanyang telepono kung saan hinahalikan siya ni Su Qingning at Qian Qian at sinabi, "Ganitong klaseng sitwasyon ba?" Nagulat si Peng Wei at napaisip, tama ang hinala ko. Talagang may ginagawang kalokohan si Wu Chen sa likod ni Liruobing. Pero bakit parang walang takot at puno ng kumpiyansa siya? Tinanong ni Wu Chen, "Alin sa tingin mo ang mas okay ipakita kay Ruobing, yung litrato mo o tong akin?" Nag-isip si Peng Wei, baliw na ba siya? Sabi ni Wu Chen, "Tingnan natin," at ipinadala ang litrato kay Li Ruobing. Sumigaw si Peng Wei, "Mr. Wu, huwag na nating ituloy ito. Huwag mong ipadala yon kay Miss Li. Ayaw mong mahuli kang nangangaliwa, di ba?" Tumawag si Wu Chen kay Li Ruobing at tinanong, "Hello, Ruobing. Nakita mo na ba yung litrato na pinadala ko?" Tahimik at nanlaki ang mata ni Peng Wei. Sumagot si Li Ruobing sa speakerphone, yung kasama ng mga bunso. "Ako mismo ang kumuha niyan kahapon." Napaisip si Peng Wei, lintek ilang bunso ba meron? Ang dami nitong impormasyon. Ibig sabihin, kung alam ni Li Ruobing at sinusuportahan niya ang mga kalokohan ni Wu Chen, kahit patotoo ang kay An Menglan hindi ito pwedeng gamiting panakot laban kay Wu Chen. Sabi ni Li Ruobing, "Darling, kung wala ka ng ibang kailangan, ibaba mo na ang tawag." "Abala pa kami sa kumpanya," sabi ni Wu Chen. "Sige, since abala ka. Alam mo ba? Ayaw ko ng binabantaan, at yung mga nagbabantang sa akin, kadalasan hindi maganda ang nangyayari sa kanila." Isip ni Peng Wei, ang pamilya Li, isang makapangyarihan at mayamang pamilya, iba ang paraan ng pamumuhay kaysa sa mga karaniwang tao. Plano ko sanang gamitin si Li Ruobing para harapin si Wu Chen, pero nagkamali ako. Ngayon, mukhang ang pag-offend kay Wu Chen ay nangangahulugang pag-offend sa pamilya Li. Kung mag-offend tayo sa parehong pamilya An sa Xiangjiang at pamilya Li sa mainland China, malamang malapit na tayong maglaho. Sabi ni Peng Wei, "Siguro may konting hindi pagkakaintindihan sa pagitan natin. Sir, hayaan mo akong maghain ng isang tasa ng tsaa. Pwede kong i-compensate ang psychological at mental na pinsalang dulot ko sa iyo at kay Miss Anne." Habang kinuha ang tsaa, tinanong ni Wu Chen, "Paano mo balak mag-compensate? Magbibigay ka ba ng pera?" Isip ni Peng Wei, binanggit niya ang pera, naintindihan ko na. Gusto lang niya ng pera. Sabi ni Peng Wei, "Mr. Wu, magbigay ka lang ng numero." Sabi ni Wu Chen, "Mr. Peng, ang annual income mo ba ay lumampas na sa 100 milyong yuan?" Isip ni Peng Wei, shocks. Mukhang inimbestigahan ako nitong taong to at nabanggit pa ang 100 milyong i. Magkano kaya ang gusto niyang ipalabas sa akin? Sabi ni Peng Wei, "Mr. Wu, wala akong ganung kalaking cash." Nagtawanan si Wu Chen at sabi, "Hahaha, Mr. Peng, hindi mo yata iniisip na tinatangkilik kita, di ba?" Isip ni Peng Wei, at ang ina. Anong ginagawa mo? Hindi mo na pala kailangan ng pera, may balak ba siyang gawin na delikado? Sabi ni Wu Chen, "Huwag ka nang mangarap, Mr. Peng. Matagal ko nang gusto magtayo ng negosyo sa entertainment industry. Pakiramdam ko pwede tayong magtulungan. Anong tingin mo?" Isip ni Peng Wei, hindi pera ang gusto niya at hindi rin ang buhay ko. Gusto lang niyang makipagtulungan sa akin. Sabi ni Peng Wei, "O sige, Mr. Wu, magtulungan tayo." "Hahaha, magtulungan tayo." Sabi ni Wu Chen, "Plano kong magtayo ng isang kumpanya. Bago iyan, kailangan ko ng 2 bagay mula sayo." Sumagot si Peng Wei, "Huwag mo nang sabihin 2 lang, kahit pa 20, gagawin ko yan para sayo, Mr. Wu." Sabi ni Wu Chen, "2 lang. Una, humingi ka ng tawad kay Miss Anne.
Kung paano mo siya kakausapin para mag-compensate, ikaw na ang bahala. Pangalawa, bibigyan kita ng impormasyon tungkol sa affair ni Zhu Shenglong at Wang Yaoyao. Gusto ko itong mailabas. Nagtaka si Peng Wei, Zhu Shenglong, ang top star ng Hezong Media. Superstar Zhu Shenglong. Isa pa siyang maliit na shareholder ng Hezong Media. Matagal na akong nakikipagtrabaho sa Hezong Media. Gusto ba akong patayin ni Mr. Wu? Hindi, gusto lang ni Mr. Wu na magpakita ng sinseridad, naiisip ni Peng Wei. Pag pinag-isipan mabuti, maaaring hindi masama ang mawala ng suporta mula sa Hezong Media. Sa huli, ang pagiging malapit kay Wu Chen ay nangangahulugang pagiging malapit sa pamilya Li, isang mas malaki at mas matatag na suporta. Sabi ni Peng Wei, o sige, ilalabas ko ang impormasyong ito gaya ng gusto mo, Mr. Wu. Okay na itong mga clues, Mr. Wu, dagdag niya. Tinanong ni Wu Chen, kaya mo bang kumuha ng mga litrato ngayong linggo? Sumagot si Peng Wei, huwag ka mag-alala tungkol sa litrato. Dahil first time kong makipagtulungan sa iyo, sisiguraduhin ko na makakapagbigay ng satisfaction sa iyo. Tapos, tungkol sa kaso ni Miss Ann, mag-aayos ako ng meeting sa kanya ngayon. Tumayo si Wu Chen at sabi, o sige, aalis na ako para hindi maabala ang trabaho ni Mr. Peng. 1 oras at kalahati ang lumipas, dumating si Ann Menglan. Sabi ni Peng Wei, haha, Miss Ann, isang karangalan ang makatagpo ka. Ako si Mr. Peng, hahaha. Sumagot si Ann Menglan, Mr. Peng, lahat tayo'y abalang tao, kaya't diretsahan na tayo. Lumuhod si Peng Wei at nagdasal habang nagsasabi, Miss Ann, gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Ang mga tao ko ay naging istorbo sa iyo at sana mapatawad mo ako. Ang mga tao sa linya ng negosyo namin ay minsang gumagawa ng ganito pero tinitiyak ko, hindi na ito mauulit. Hindi. Anong ginagawa niya? Isip ni Ann Menglan. Bakit niya paulit-ulit na binibigyang diin na hindi na ito mauulit? Para bang gusto niyang itaas ang presyo ng extortion na to? Sabi ni Ann Menglan, Delnan, Mr. Peng, tumigil na tayo sa apology. Maging diretsyo na lang tayo at mabilis. Isip ni Peng Wei, tama, mas mahalaga ang mga arrangements para sa pagbabalik ni Zhu Shenglong sa Shanghai City, kaya't mas mabuti pang madaliin natin to. Sabi ni Peng Wei, sige mag-go tayo sa 30 milyon. 3 milyong lang. Isip ni Ann Menglan, nakakagulat. Akala ko malaki ang hihingin niya. Sabi ni Ann Menglan, o sige, kung 30 milyon na lang. Sabi ni Peng Wei, talaga namang tapat at diretsahan si Miss Ann, haha. Sumagot si Ann Menglan, Denan. Nagulat at nalito si Peng Wei, pawis na pawis, at sinabi, Miss Ann, anong ginagawa mo? Inabot ni Ann Menglan ang isang tseke at sabi, hindi ba't sinabi mong 30 milyon? Nagbibigay na ako ng tseke para sa'yo. Panik si Peng Wei, hindi, ibig kong sabihin, ibibigay ko sa iyo ang 30 milyon, Miss Ann. Bigyan mo na lang ako ng account. Nalilito si Ann Menglan at nagtanong, Anong sinasabi mo? Ako ba ang magbibigay ng account para makuha ko ang 30 milyon? Pawis na pawis si Peng Wei at sumagot, humihingi ako ng tawad sa iyo at nag-aalok ng 30 milyon bilang compensation sa psychological stress na naranasan mo. Nakipagkasunduan na ako kay Mr. Wu. Isip ni Ann Menglan, tapos na ba si Wu Chen kausap si Peng Wei? Kailan nangyari yon? Ano ang napag-usapan nila? Paano nangyari na yung taong humihingi ng pera ay siya pa ang nagbigay ng pera? Tinanong ni Ann Menglan, nandoon ba si Li Ruobing o ibang tao nang makipag-usap ka kay Wu Chen? Sabi ni Peng Wei, si Mr. Wu lang ang nandoon. Pwede mo namang itanong kay Mr. Wu ang mga detalye ng pag-uusap nyo. Well, may iba pa akong kailangang gawin ng mabilisan. Pwede bang ibigay mo na lang sa akin ang account mo ngayon? Naisip ni Ann Menglan, hindi pala siya umaasa sa pamilya Li. Inako niya ang lahat ng ito mag-isa. Gusto ko talagang kausapin siya ng personal tungkol dito. Sabi ni Ann Menglan, kung ganoon, tinanggap ko na ang iyong paghingi ng tawad. Pero hindi na kailangan ang pera. Sana hindi mo na ako istorbohin muli sa hinaharap. Naisip ni Peng Wei, ano bang malas ko? Nasave ko pa yung 30 milyon. Dahil tinanggap niya ang paghingi ng tawad, ang bagay na ipinangako ko kay Mr. Wu ay maituturing na matagumpay. Tumayo si Peng Wei at sabi, o sige, Miss Ann, magkita tayo mamaya. Hindi, baka hindi na tayo magkita ulit, hahaha. Makaraan ng ilang sandali, kumuha ng telepono si Ann Menglan at nagsabi, hello, Mr. Wu. Kakakusap ko lang kay Peng Wei.
Tinanong ni Wu Chen, maayos ba ang lahat? Sabi ni An Menglan, maayos naman, Mr. Wu. Libre ka ba mamaya para mag-dinner? Gusto ko sanang mag-usap tayo ng masinsinan. Sabi ni Wu Chen, sige. Sa ibang eksena, nagkita sina Wu Chen at An Menglan. Sabi ni An Menglan, ang word ni Peng Wei. Humingi siya ng tawad sa akin at gusto pang magbigay ng pera. Curious ako, ano ba ang ginawa mo sa kanya? Sabi ni Wu Chen, wala lang. Isa lang yan sa mga requirements na ibinigay ko sa kanya. Tinanong ni An Menglan, pero bakit siya nakinig sa'yo? Sabi ni Wu Chen, medyo komplikado itong ipaliwanag. Pwede ba tayong lumipat sa isang mas simpleng topic? Kaya't nag-usap sila tungkol sa musika at sa kanilang mga romantic na buhay. Naisip ni An Menglan, masaya talaga akong makipag-usap sa kanya at parang walang katapusang usapan ang pwede naming pag-usapan. 3 oras ang lumipas. At saka, hinalikan ko pa siya last time. Noong last time na nandoon si Miss Liruobing sa kwarto ko, hindi naman malaki ang naging reaksyon niya. Kahit pa kailangan kong halikan ulit si Mr. Wu, wala naman sigurong mangyayaring masama, di ba? Pagkatapos ng ilang inumin, lumapit si An Menglan kay Wu Chen at nagsabi, Mr. Wu, paano kung magpiano ulit tayo? Sabi ni Wu Chen, sige. Pumunta sila sa kwarto ni An Menglan at nagpiano. Habang tumutugtog si An Menglan, nakikinig si Wu Chen sa tabi ng piano. Sabi ni An Menglan, Mr. Wu, talagang mahusay kang musikero. Ang melodya ng piyesang sinulat mo ay nakakabagbag damdamin. Tumayo siya at nagsabi, bakit hindi tayo mag-agahan, biglang nadulas siya. Nahulog siya kay Wu Chen. Nangingislap ang mukha ni An Menglan at nagsabi, kilalang kilala ba tayo? Tinutok lang siya ni Wu Chen. Biglang lumapit si An Menglan kay Wu Chen, pinagdikit ang dibdib sa katawan niya, at hinalikan siya ng may passion. Sabi ni Wu Chen, baka matagal na tayong magkakilala. Pero kahit ngayon, hindi pa huli. Sabi ni An Menglan, kahit ngayon, hindi pa huli isang gabi pagkatapos, sa hotel room. Nagmumura si An Menglan at nagsabi, Nen, habang ang sikat ng araw ay tumama sa mata niya, dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata. Sabi niya sa sarili kahapon. Umupo siya at tiningnan si Wu Chen sa tabi niya. Naisip niya pagka nalasing ko. Talaga bang lumampas ako sa hangganan kay Mr. Wu? Hay, hindi pa ako ganap na maligalig. Naguguluhan pa ako. Pumunta siya sa banyo at nagsabi sa sarili, kahapon, gusto ko lang siyang halikan ulit. Pero pagkatapos uminom, hindi ko na kontrolado ang sarili ko. An Menglan, An Menglan, naging isang mabagsik na babae ka na ngayon na aktibong nang akit ng mga nobyo ng ibang babae. Habang inaalala ang sinabi ni Liruobing sa kanya, so anong nangyari? Kailan ka magpapakantot sa kanya? Naisip ni An Menglan, kung hindi dahil kay Miss Lee, baka ako na si Wu Chen. Pero ngayon paano ko hiharap kay Wu Chen? Paano ko haharapin si Liruobing? Biglang nagsabi si Wu Chen, Miss An, ang aga mong magising. Tumingin si An Menglan at nagsabi, Mr. Wu Gi. Tinanong ni Wu Chen, anong nangyari? Sabi ni An Menglan, ang relasyon namin huwag mong sasabihin kay Miss Lee, okay? Naisip niya, wala akong maisip na paraan para ayusin ito ngayon. Sabi ni Wu Chen, huwag mag-alala, hindi magtatanong si Ruobing. Tinanong ni An Menglan, ha? Bakit? Sabi ni Wu Chen, tamad siyang magtanong. Pero baka direktang puntahan ka niya. Nagulat si An Menglan at nagsabi, direktang hanapin ako Naisip niya, face to face. Hindi ba't mas mabuti kung tatanggi na lang ako? Wala naman siyang sapat na ebidensya. Tama nga. Ngumiti si Wu Chen at nagsabi, Miss An, mukhang hindi ka natatakot. O baka natatakot ka? Hinalikan ni An Menglan si Wu Chen at nagsabi, well, hindi ako natatakot, 1 oras at kalahating nakalipas. Sa kama nagsuot ng bra si An Menglan at nagsabi, ako magbabalik sa Shanghai City mamayang hapon. Sabi ni Wu Chen, ganun ba kakadali? Pwede bang mag-day off ka muna bago umalis? Sabi ni An Menglan, kailangan ko nang umuwi para mag-record ng album. Either the way, may mga lugar na kailangan ka pagkatapos ng recording, sabi ni Wu Chen, walang problema. Hahanapin kita sa mga susunod na araw. 3 araw pagkatapos, sa opisina ni Liruobing. Tinawagan ni Wu Chen si Liruobing at nagsabi, hello, Miss An. Ano? Nalik na ang source ng bagong kanta. Sabi ni An Menglan, pasensya na, kasalanan ko. Tinanong ni Wu Chen, saan nanggaling ang leak? Sumagot si An Menglan, bigla itong kumalat online at kumalat sa buong internet.
Hiniling ko sa mga tao na tanggalin ito hanggat maaari, pero naging sobrang problema, lalo na't sobrang dami ng mga kopya. Habang ipinapakita ni Liruobing kay Wuchen ang kanyang cellphone, tinanong ni Wuchen, paano ito kumalat? Kanino mo ipinadala ang lahat ng mga sample? Sabi ni Menglan, nag-record ako ng ilang bersyon, pero hindi ako sigurado kung alin ang mas maganda, kaya ipinadala ko ito sa mga music tutors, songwriters, managers, singers, at trainees ng kumpanya, mga dose-dosenang tao. Sabi ni Wuchen, ibig mong sabihin, kumalat ito dahil sa mga internal na tao ng kumpanya mo, Miss Ann. Huwag kang magpanik. Pupunta ako agad sa Shanghai City. Si Liruobing, na nagulat at nalilito, ay nagtanong, sayang, bakit ka tumatawa? Sabi ni Wuchen, dahil patuloy lang na nagiging mas interesante. Iniisip ko nga na maghanap ng mas magandang dahilan para pumunta sa Shanghai City, pero dumating na ang dahilan sa pintuan ko. Sabi ni Liruobing, maglalaro ka kay Menglan. Hindi mo ba balak siyang sakupin? Sabi ni Wuchen, yan lang ba ang iniisip mo sa akin? Sayang, iniisip mo ba na lahat ng alala ko o iniisip ko ay tungkol sa mga babae? Tinanong ni Liruobing, plano mo bang hilahin ang pamilyaan? Para magsanib ng isa pang puwersa para habulin ang pamilya Ding. Naipasok na ang pamilyaan kaya siya. Seryoso, sayang, kailangan mong mag-ingat sa katawan mo sa pagkakataong ito. Lumapit si Wuchen kay Liruobing at nagtanong, naiinggit ka ba? Sumandal si Liruobing sa kanyang executive chair at nagsabi, sobrang naiinggit ako. Sabi ni Wuchen, kung pumayag ka sa pustahan, dapat tanggapin mong matalo, ngayon, naiinggit ka na. Sabi ni Liruobing, naiinggit ako. Anong magagawa mo sa akin? Biglang hinalikan siya ni Wuchen at nagsabi siya, masamang tao. Anong ginagawa mo? Ito na sa opisina pa tayo. Biglang nilaro ni Wuchen ang kanyang palda at nagsabi siya, makaraan ang kalahating araw, sa Shanghai City nagsabi si Wuchen sa telepono, Mr. Peng, tulungan mo akong imbestigahan ang ilang tao. Naipadala na sa iyo ang kanilang mga address. Pwede bang magpadala ka ng tao para kumuha ng mga litrato? Sabi ni Peng Wei, Mr. Wu. Bukod pa rito, nandoon na ang side ni Zhu Shenglong nitong nakaraang 2 araw. Sabi ni Tang Xindao, Master, tandaan mong dumaan sa akin kapag tapos ka na. Maghihintay ako sa iyo. Sabi ni Wuchen, Lernan, halika, Xiaodi. Pumunta tayo sa lugar ni Miss Ann. Makaraan ng ilang sandali isang lalaki na may salamin ang nagsabi, hindi ba't para lang kay Teacher Chen Wu yan? Kailangan pa bang mag-ingay ng ganito? Sumagot ang kaibigan niya, bakit ka pa nag-iisip ng ganoon? Sundin mo na lang ang utos ng boss. Nagmamadaling lumapit si Menglan kay Wuchen at nagsabi, Teacher Chen Wu, nandito ka na, sabi ng isang lalaki sa likod. Inisip ko sana na isang experienced na trainee sa kanyang mga 40 o 50 taon siya. Pero hindi ko inasahan na isang batang lalaki pala. Tumingin si Menglan at nagsabi, ano bang ginagawa nyo? Hindi ba kayo mag-welcome sa teacher? Biglang nagsiyuko silang lahat at nagsabi, hello, Teacher Chen Wu. Dumating si Wuchen kasama si Zhuang Xiaodi at nagsabi, mag-usap tayo sa taas. Makaraan ng ilang sandali nagsabi si Wuchen kay Menglan, ano na ang kalagayan? May nahanap ka bang anumang impormasyon? Sabi ni Menglan, pagkatapos suriin ang lahat ng surveillance footage, may 5 suspect ngayon. Sabi ni Wuchen, ang bilis mong magtrabaho. Sabi ni Menglan, isa lang ang nahanap na convict, kaya hindi ko sila lahat inaresto. After all, lahat sila ay may talento. Magiging problema kung may krisis sa hinaharap dahil sa kakulangan ng tiwala. Sabi ni Wuchen, okay lang. Alam ko na kung sino ang salarin. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.